Elmer, dito ka! Sigaw ni Andy habang inaabot ang bote ng soft drinks kay Elmer. Maingay ang paligid, tunog ng tugtugan, halakhakan at kalansing ng mga baso. Birthday party yun ni Andy, pero halatang hindi komportable si Elmer. Nakaupo siya sa gilid, tahimik na pinagmamasdan ang mga taong nagkakasiyahan. Hindi talaga siya sanay sa ganitong mga pagtitipon. Mas gusto niyang nasa kusina, nagluluto o nag-eeksperimento ng bagong putahe. Pero dahil matalik na kaibigan si Andy, pinagbigyan niya. Halika na, may ipapakilala ako sa'yo, sabi ni Andy habang hinihila siya palapit sa grupo ng mga kababaihan. Doon, parang huminto ang oras. Isang babae ang agad na tumama sa paningin niya. Maganda, maayos manamit, at may mga matang parang may sariling lihim na kwento. Elmer, si Vanessa, sabi ni Andy. Office mate ng pinsan ko. Vanessa, si Elmer. Graduating na chef. Gumiti si Vanessa. Ikaw pala yung laging ikinikwento ni Andy. Yung sobrang seryoso sa pag-aaral. Medyo nahiya si Elmer at natawa ng mahina. Ganun bang sabi niya? Oo, medyo tutok lang talaga ako. Gusto ko lang makapasa, makagraduate at makapagluto sa sarili kong restaurant balang araw. Chef pala talagang pangarap mo, sabi ni Vanessa habang naglalambing ang boses. Ang sarap sigurong magkaroon ng boyfriend na marunong magluto. Natigilan si Elmer. Boyfriend agad? Biro niya. Baka gutom lang yan. Tumawa si Vanessa. Depende. Marunong ka bang magluto ng adobo? Adobo, sagot ni Elmer nang may kumpiyansa. Yun ang unang putahe na natutunan ko. Pero kung gusto mo, lulutuin ko ulit para sa'yo. Sandaling natahimik ang paligid. Parang nagkabuhay ang ilaw sa mukha ni Vanessa. Someday? Tanong nito. Someday, sagot niya nang may ngiti. Doon nagsimula ang hindi inaasahang koneksyon. Habang tumatagal ang gabi, nagpatuloy ang kwentuhan nila. Nagpalitan ng mga biro, ng mga kwento ng buhay, ng mga pangarap. Hindi namalayan ni Elmer na 3 oras na pala ang lumipas. Hindi rin niya napansin na matagal na siyang nakangiti. Pag-uwi niya, bitbit niya sa isip ang mukha ni Vanessa. Habang nakahiga sa kama, hindi siya mapakali. Para bang ang ngiti nito ay paulit-ulit na bumabalik sa isip niya. May kakaiba. Hindi yun katulad ng mga babaeng nakilala niya noon. Si Vanessa ay tila kombinasyon ng talino at lambing, misteryo at tapang. Kinabukasan, habang nasa klase, hindi makapag-concentrate si Elmer. Nasa isip niya pa rin ang gabing yon. Nang matapos ang araw, agad niyang nilapitan si Andy. Andy, may number ka ba ni Vanessa? Tanong niya rito. Napangiti si Andy, parang hindi na nagulat. Aba, alam ko na yan. Sige, bibigay ko sa'yo. Pero, Elmer, ingat ka ah. Si Vanessa matalino yan. Sanay sa corporate world. Hindi madaling paandaran. Hindi ko naman balak paandaran, sabi ni Elmer sabay ngiti. Gusto ko lang siyang makilala. Mula noon, nagsimula ang mga mahabang text tuwing gabi. Simpleng, kumain ka na ba? Hanggang sa, kumusta ang araw mo? Minsan, sabay silang nagkakape habang nagve-video call. May mga pagkakataong nagbibiruan, may mga sandaling seryoso. Unti-unti, lumalalim ang kanilang koneksyon. Para kay Elmer, kakaiba si Vanessa. Hindi siya humihingi ng kung ano-ano at hindi rin maarte. Gusto lang nitong makinig, tumawa at magkwento. Madalas nilang pinag-uusapan ang buhay, ang hirap ng traffic, ang mga pangarap nila, at kung paano minsan kahit anong galing mo, may mga bagay na hindi mo kontrolado. Isang gabi, habang naghahanda si Elmer sa final exams, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang simpleng text mula kay Vanessa. Good luck sa finals mo, chef. Alam kong kaya mo yan. Napangiti siya, parang isang simpleng mensahe lang. Pero sapat na yon
para bumilis ang tibok ng puso niya. Sa loob ng maraming taon ng culinary school, puro recipe at measurements ang iniisip niya. Pero ngayong gabi, may bago siyang inspirasyon. Habang inoff ang ilaw para matulog, hindi niya maiwasang ngumiti. Ang buong silid ay tahimik, pero sa isip niya, naririnig pa rin niya ang tawa ni Vanessa. "Someday," mahina niyang sabi sa sarili, "lulutuin ko yung adobo para sa kanya." Matapos ang graduation, tila mas lumalim pa ang ugnayan nina Elmer at Vanessa. Sa bawat araw na lumilipas, hindi kompleto ang araw ni Elmer kung hindi niya nakakausap ang dalaga. Madalas siyang mag-text ng, "Ingat ka sa biyahe, Vanessa." O kaya ay, "May bago akong niluto, gusto mong tikman?" At halos palagi, mabilis ang sagot ng babae. "Ang sipag mo talaga," minsang sabi ni Vanessa habang magkatawagan sila isang gabi. "Kahit bagong graduate ka na, hindi ka pa rin nagpapahinga," sabi ng dalaga. Kasi gusto kong makamit yung mga plano ko. Ayokong maging tambay. Gusto kong mapatunayan sa sarili ko na kaya kong tumayo ng mag-isa," sagot ni Elmer habang tahimik na nag-aayos ng mga plato sa maliit na apartment na tinitirhan niya. "Ang ganda niyan," sabi ni Vanessa. "Alam mo, bihira na lang ang lalaking may disiplina. Pero sana huwag mong kalimutan na minsan kailangan mo rin magpahinga." "Kung magpapahinga man ako, sana kasama ka," biro pa ni Elmer. Tahimik ang kabilang linya ng ilang segundo. Pagkatapos, isang mahina pero malinaw na tawa ang sumunod. "Ang bilis mong lumandi ngayon, sagot ni Vanessa at nakangiti. Simula noon, naging mas bukas ang kanilang komunikasyon. Nagkikita sila tuwing weekend, minsan sa mga simpleng kainan, minsan sa mga food market kung saan nagbebenta ng mga bagong produkto. Si Vanessa, laging nakasuot ng maayos, confident at mahinahon. Si Elmer, laging may baong energy, parang palaging sabik na makita ito. "Masarap tong sisig dito. Tikman mo," sabi ni Elmer minsang nagpunta sila sa isang food park. Sinubukan ni Vanessa at ngumiti. Pero parang mas gusto ko pa rin yung luto mo." "Talaga?" "Oo, mas may puso." At doon, muling napangiti si Elmer. Hindi niya alam kung anong klaseng ngiti yun, pero ramdam niyang hindi na ito simpleng pagkagusto lang. Pagkaraan ng ilang linggo, mas naging madalas pa ang pagkikita nila. May mga sandali na sabay silang naglalakad sa parke, nag-uusap tungkol sa mga plano sa buhay. Si Vanessa ay may pangarap na magtayo ng maliit na negosyo, habang si Elmer naman ay gustong magkaroon ng sariling restaurant. "Kapag nagkaroon ako ng restaurant, gusto kong tawaging ENV Kitchen," sabi ni Elmer isang gabi habang nakatingin sa ilaw ng lungsod. "ENV?" tanong ni Vanessa. "Elmer and Vanessa," sagot niya nang nakangiti. Natawa naman ang dalaga. "Aba, advance ka ha?" Hindi naman," sagot ni Elmer. "Pangarap lang. Malay mo, someday." Tumahimik si Vanessa. Tumingin ito sa malayo at tila may malalim na iniisip. Minsan, nakakatakot mangarap, no? Kasi baka bigla na lang mawala. "Di panghawakan mo. Kung gusto mong magtagal, huwag mong bibitawan," sabi pa ni Elmer. Sa mga sumunod na araw, parang mas naging malapit pa sila. Ngunit sa kabila ng mga ngiti ni Vanessa, may mga sandali na tila may bigat ang kanyang mga mata. Parang may tinatagong lungkot o pag-aalinlangan. Hindi yun masyadong binigyang pansin ni Elmer. Para sa kanya, sapat na ang alam niyang masaya silang magkasama. Hanggang isang araw, nagpa siya si Elmer. Dala niya ang maliit na kahon ng tsokolate at isang lobo na may nakasulat na "Will you be mine?" Naghintay siya sa labas ng opisina ni Vanessa. Kinakabahan, pawis na pawis kahit malamig naman ang hangin. Paglabas ni Vanessa, tila nagulat ito. "Elmer, anong ginagawa mo dito?"
May gusto lang sana akong sabihin, sagot ni Elmer sabay abot ng tsokolate. Matagal ko nang gustong sabihin to, Vanessa. Gusto kita, hindi lang bilang kaibigan. Mahal kita. Tahimik si Vanessa. Ilang segundo lang pero para kay Elmer, parang isang oras ang lumipas. Hanggang sa ngumiti ang dalaga. Elmer, matagal na rin kitang gusto. Talaga? Halos hindi makapaniwalang sabi nito. Tumango si Vanessa sabay biro. Pero wag kang magmadali ha. Gusto kong siguraduhin na totoo yan. Totoo to, sagot agad ni Elmer. Hindi ako magsasayang ng oras kung hindi. At doon, sa gitna ng ilaw ng gabi at mga taong nagdaraan, dahan-dahang hinawakan ni Vanessa ang kamay ni Elmer. Kung ganon, oo. Oo. Oo, Elmer, tayo na. Hindi napigilan ni Elmer ang ngiti. Parang tumigil ang mundo. Narinig pa niya ang mahina niyang bulong. Salamat, Panginoon. Habang naglalakad silang magkasabay pa uwi, nakayakap si Elmer kay Vanessa. Sa isip niya, ito na ang simula ng buhay na gusto niyang buuin. Isang taon matapos ang graduation, tuluyan ang nakapagtrabaho si Elmer bilang junior chef sa isang kilalang restaurant sa Quezon City. Maaga siyang dumarating, madalas siyang nauuna sa kusina at bihira siyang magkamali sa timpla. Kilala siya ng mga kasamahan bilang tahimik pero determinado. Ang tipo ng taong nagsasalita lang kapag tungkol sa trabaho o sa mga putahe. At sa bawat patak ng pawis na nalalaglag mula sa kanyang noo, lagi niyang iniisip si Vanessa. Para sa atin to. Madalas niyang bulong sa sarili habang nagluluto ng mga bagong recipe. Si Vanessa naman ay abala sa kanyang trabaho sa lokal na tanggapan ng gobyerno. Sanay sa mga dokumento, sa mga meeting at sa mga formal na presentasyon. Ngunit kahit abala, laging may oras para kay Elmer. Madalas ay sinusundo siya ng binata pagkatapos ng shift. Minsan naman ay sabay silang kumakain sa malapit na karinderya, kung saan mas masarap pa ang kwentuhan kaysa sa pagkain. Kapag nakaipon ako, gusto kong magtayo ng sarili kong restaurant, sabi ni Elmer isang gabi habang nakaupo sila sa gilid ng kalsada, kumakain ng fishball. Ngumiti si Vanessa. Restaurant? Ang ganda niyan. Pero hindi ba mahirap? Mahirap? Pero mas mahirap yung wala kang sinubukan. Tahimik si Vanessa saglit. Kung sakali, anong itatayo mo? Isang maliit lang muna. Yung may simpleng disenyo pero eleganteng luto. Hindi kailangan ng mamahaling plato basta masarap at may puso. Ngumiti si Vanessa at sa unang pagkakataon, nakita ni Elmer ang titig na may halong paghanga. Alam mo, Elmer, gusto ko yung paraan mo ng pag-iisip. Simple pero matatag. Mula noon, naging madalas nilang pag-usapan ang pangarap na yon. Tuwing weekend, dumadaan sila sa mga pwesto ng karinderya at restaurant. Pinag-aaralan ang mga presyo, mga luto, at kung ano ang ginagawa ng mga may-ari. Para silang dalawang bata na nangangarap ng isang mundong kanila lang. Pagdating ng isang gabi, habang naglalakad pa uwi, huminto si Vanessa. Elmer, sabi niya, kung magtatayo tayo ng negosyo, gusto ko partner tayo. Hati tayo sa lahat. Medyo nagulat si Elmer. Hati? Siyempre naman, kasama ka sa pangarap ko. Ngumiti si Vanessa, pero sa ilalim ng ngiti na yon ay tila may bahagyang pag-aalinlangan. Hindi, ang ibig kong sabihin, legal na hati. Lahat ng kikitain, lahat ng pag-aari, 50-50. Natahimik si Elmer. Alam niyang seryoso si Vanessa. Ngunit imbes na questionin, tinabunan niya ng pagmamahal ang pagdududa. Walang problema, sabi niya sabay yakap sa dalaga. Basta kasama kita. At mula noon, sinimula nila ang matinding paglalakbay. Sa Elmer ang utak sa kusina, siya ang nagdisenyo ng menu, naghanap ng supplier at nag-eksperimento ng mga putahe. Si Vanessa naman ang kamay sa negosyo.
Siya ang nag-aasikaso ng mga papeles, ng permit at ng lahat ng kailangang dokumento. Bawat araw ay parang laban. Minsan nag-aaway sila dahil sa pagod, pero lagi namang nagkakabati sa dulo. "Pagod ka na?" tanong ni Vanessa minsang hating gabi habang nagbibilang ng resibo. Hindi," sagot ni Elmer kahit halatang lutang na sa antok. "Masaya akong ginagawa to kasama ka." At doon, tuluyan ang nabuksan ang E&V's Kitchen. Isang maliit na restaurant na nakatayo sa kanto ng isang abalang kalye. Hindi man kalakihan, pero agad itong sumikat dahil sa sarap ng mga putahe ni Elmer. Ang mga customer ay bumabalik-balik at ang pangalan ni Elmer ay unti-unting nakikilala sa industriya. "Ang daming customer ngayon," sabi ni Elmer, halos hindi maitago ang saya. "Hindi ko akalain na lalago agad to." "Masarap kasi ang luto mo," sabi ni Vanessa. "Well, hindi lang yung luto mo, Elmer. Ikaw rin. Yung determinasyon mo, yun ang nagpapasikat sa atin." At sa gabing yon, habang magkasabay silang nagliligpit ng mga mesa, naramdaman ni Elmer ang kakaibang saya. Para bang lahat ng pinaghirapan niya ay unti-unti nang nagbubunga. Ngunit sa likod ng lahat ng yon, may bahagyang takot sa kanyang puso. Takot na baka isang araw, mawala ang lahat ng ito. Hindi niya alam kung bakit, pero sa bawat ngiti ni Vanessa, may kung anong lungkot na hindi niya maipaliwanag. Isang hapon, habang papasara na sila, napansin niyang nakatanggap si Vanessa ng tawag. "Si Mark to, yung investor na nag-email sa atin," sabi ni Vanessa. "Gusto niyang makipagkita bukas." "Investor?" tanong ni Elmer. "Oo, gusto niyang maglagay ng pera para mas mapalago yung negosyo natin." Ngumiti si Elmer, masaya para sa tagumpay nila. Makalipas ang 2 taon ng pagsasama sa negosyo, lalo pang lumago ang E&V's Kitchen. Mula sa isang maliit na pwesto sa kanto, nagkaroon sila ng ikalawang branch. Halos araw-araw, punuan ang mga mesa. Maging ang mga food vlogger ay nagsisimula ng bumisita. Para kay Elmer, ito na ang katuparan ng lahat ng kanyang pangarap. Isang negosyo, isang tahanan, at isang pag-ibig. Paminsan-minsan, inaalok ni Elmer si Vanessa ng kasal, pero nakangiti lang ang dalaga. Nagbibiruan sila, pero seryoso ang alok nito. "Pag-iisipan ko muna. Ang mahalaga sa ngayon, mahal natin ang isa't isa." Nakangiting sabi ni Vanessa bago humalik sa pisngi ng boyfriend. "Sabi mo yan ah. Sabihin mo lang ako kapag handa ka na talaga." Balik ni Elmer. Tumango at ngumiti lang ang dalaga. "Oo, wag kang mag-alala. Ikaw ang unang makakaalam kapag handa na ako." Nagkatinginan sila at sabay na humagalpak ng tawa. "Aba, malamang sa akin ka magpapakasal eh." Hirit pa ni Elmer habang hawak ang tiyan na kumikirot na. Isang buwan ang nakalipas matapos ang closing time. Nakaupo silang dalawa ni Vanessa sa loob ng restaurant. "Alam mo, Vanessa," sabi ni Elmer habang nakatingin sa paligid, "hindi ko na siguro maisip pa kung paano ko nabuhay bago kita nakilala." Ngumiti si Vanessa pero halatang may kung anong bumabagabag sa kanya. "Elmer, may gusto sana akong pag-usapan." Tumingin si Elmer sa kanya, sabay ngiti. "Ano yun? Parang seryoso ka." Huminga ng malalim si Vanessa. "Tungkol sa atin, sa kasal." Napangiti si Elmer, agad tumibok ng mabilis ang puso. "Ibig mong sabihin..." Tumango si Vanessa, ngunit kasunod ng tango ay isang malamlam na tingin. "Handa na akong magpakasal sa iyo, Elmer. Pero..." Naputol ang ngiti niya. Pero gusto kong magka-prenup tayo." Parang tinamaan ng malamig na hangin si Elmer. "Prenup?" tanong niya, halos pabulong. "Hindi dahil wala akong tiwala sa'yo." Mabilis na paliwanag ni Vanessa. "Gusto ko lang maging patas. Ayokong maramdaman ng isa sa atin na mas lugi. Kung sakaling mangyari, hati tayo sa lahat.
Sa negosyo, sa bahay, sa ipon, lahat 50-50. Tahimik si Elmer. Hindi niya alam agad kung ano ang sasabihin. Sa isip niya, bakit kailangan pang banggitin ang salitang kung sakali? Hindi ba't dapat pag-ibig ang pag-uusapan sa kasal at hindi ang paghahatian? Pero sa huli, ngumiti siya. Kung yan ang gusto mo, wala namang problema. Niyakap niya si Vanessa. Marahan, gustong iparamdam na higit pa sa papel ang tiwalang meron siya. Ang importante, ikaw ang gusto kong makasama habang binubuo natin ang buhay na to. Napangiti si Vanessa, pero hindi maitatanggi na may bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Salamat, Elmer. Alam kong maiintindihan mo. At doon, nagsimula na nga ang paghahanda para sa kanilang kasal. Ang araw ng kasal ay isang eksenang tila mula sa pelikula. Puting-puti ang simbahan, punong-puno ng bulaklak. Si Elmer ay suot ang kanyang itim na suit, habang si Vanessa ay tila diwata sa kanyang bestidang mahaba at kumikislap sa bawat hakbang. Handa ka na? Bulong ni Andy habang inaayos ang korbata ni Elmer. Hindi, sagot ni Elmer sabay tawa. Pero excited ako. Sa unang sandaling nakita niyang naglalakad si Vanessa papunta sa altar, tila bumagal ang mundo. Hindi niya marinig ang tugtog, hindi niya makita ang mga tao. Tanging siya lang at ang babaeng mahal niya. Sa harap ng pari, naghawakan sila ng kamay. Handa ba kayong magmahalan sa hirap at ginhawa? Sa sakit at saya? Sa kayamanan at kahirapan? Opo, Father, sagot ni Vanessa. Opo, sagot ni Elmer. At sa pagtunog ng kampana, opisyal na silang mag-asawa. Paglabas nila ng simbahan, nagsaboy ng confetti ang mga kaibigan at kamag-anak. Congratulations, Mr. and Mrs. De La Vega, sigaw ni Andy. Ngumiti si Elmer, hawak ang kamay ng kanyang asawa. Vanessa, ito na yon. Simula na ng mga pangarap natin. Ngumiti si Vanessa, ngunit sa likod ng ngiti na yon, tila may kung anong malalim na iniisip. Lumipas ang mga buwan, mas lalong umusbong ang negosyo. Lalong dumami ang branch ng ENV's Kitchen, mula sa 2 ay naging 5. Lahat ay pinagpagura nila. Ngunit unti-unti, napansin ni Elmer na nagiging malamig si Vanessa. Madalas ka ng gabi umuuwi, sabi niya minsang magkasabay silang kumain. Pagod ka ba sa opisina? Oo, sagot ni Vanessa. Halos hindi siya tinitingnan. Maraming meeting, maraming pressure. Gusto mo bang magpahinga muna? Alok ni Elmer. Kaya ko naman muna tong negosyo. Umiling si Vanessa. Hindi, gusto kong sabay nating patakbuhin to. Hindi pwedeng ikaw lang. Ngumiti si Elmer. Sige, basta magpahinga ka rin minsan ah. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, lalong humahaba ang oras ni Vanessa sa labas. Minsan ay hindi na siya umuuwi, dahilan para mawala ng tulog si Elmer sa kakahintay. Hanggang isang gabi, nang tanungin niya ito tungkol sa mga investors, saglit lang siyang sinagot ng babae. Si Mark na lang ang bahala riyan, sabi ni Vanessa. Mas magaling siyang kausap pagdating sa pera. Hindi na nagtanong pa si Elmer. Pinili niyang magtiwala. Pinili niyang manahimik. Dahil sa isip niya, hindi niya kayang questionin ang babaeng minahal ng buong puso. 5 taon matapos ang kasal, halos hindi makapaniwala si Elmer sa bilis ng takbo ng panahon. Ang maliit na ENV's Kitchen noon na sinimula nila ni Vanessa ay naging isa na ngayong kumpanya. Mayroon na silang mahigit 5 branch sa iba't ibang lungsod at balak pa nilang magtayo ng isa sa Cebu. Ang mga empleyado nila ay tumaas mula sa 10, naging higit 20 kada restaurant. Grabe, Elmer, sabi ni Andy habang sinusuri ang financial reports. Ang laki na ng kinikita nyo, 50 million na ang total assets mo. Elmer,
Hindi ko alam kung maiiyak ako o maiinggit. Ngumiti lang si Elmer. Hindi ko to magagawa kung hindi dahil kay Vanessa. Sabi niya. Siya ang utak sa business side. Ako lang ang nagluluto. Elmer, kung ganyan pa rin ang ugali mo, baka paunahin ka na sa langit. Sobrang bait mo, sabi ni Andy. Pero biro, kamusta kayo ni Vanessa? Natigilan si Elmer. Sandaling napahinto ang kamay niyang nag-aayos ng mga papel. Maayos naman. Medyo busy lang siya sa mga meeting. Madalas kasi silang mag-usap ni Mark tungkol sa expansion. Napakunot ang noo ni Andy. Mark, yung investor ninyo? Oo, siya yung tumulong sa atin para makakuha ng bagong branch. Mabait yun. Mabait? Ngumiti si Andy ng pilit. Sana nga. Hindi na pinansin ni Elmer ang tono ng kaibigan. Ayaw niyang bigyan ng kulay ang anumang bagay na wala namang malinaw na dahilan. Alam niyang mahal siya ni Vanessa. Alam niyang pareho nilang pinaghihirapan ang lahat ng mayroon sila ngayon. Tuwing gabi, madalas na si Elmer na lang ang nasa bahay. Si Vanessa kadalasan ay may late meeting o event sa opisina. Sa una, hindi niya ito pinapansin. Pero nang tumagal, napansin niyang parang lumalayo na ito. Hindi na madalas magkwento, bihira na ngumiti, at kapag magkasama sila, parang may pader sa pagitan nila. Isang gabi, pinilit niyang magluto ng paborito nitong adobo. Vanessa, sabi niya habang inilalapag sa mesa ang mainit na ulam. Kumain ka muna. Alam kong pagod ka. Ngunit imbes na ngumiti, mahinang sagot lang ang narinig niya. Busog pa ako, kumain na ako kanina. Tahimik ang hapag. Ang dating tawanan at kwentuhan ay napalitan ng malamig na katahimikan. Vanessa, sabi ni Elmer habang marahang inilalapag ang kutsara. May problema ba? Parang malayo ka na nitong mga nakaraang buwan. Wala, Elmer, sagot ni Vanessa, hindi man lang tumitingin. Pagod lang talaga ako. Hindi na siya nagsalita pa. Tumango lang at pilit na ngumiti. Ngunit sa loob niya, may maliit na tinig na nagsimulang bumulong. May mali na. Lumipas ang mga araw, isang umaga, habang nasa branch si Elmer ay may lumapit na staff. Sir, may dumating pong bulaklak para kay Ma'am Vanessa. Dito raw po pinadala kasi wala siya sa opisina. Kinuha ni Elmer ang bouquet. Maganda. Pulang rosas na may naka-engrave na card. Binasa niya. To my favorite partner in life and in business, Mark. Parang nabingi siya. Nanlambot ang kamay at unti-unting tumulo ang pawis sa sentido kahit malamig ang aircon sa resto. Pilit siyang tumango sa mga tauhan. Pero sa loob niya ay gumuguho ang lahat. Kinagabihan, pag-uwi ni Vanessa, tinanong niya ito. May natanggap kang bulaklak kanina. Galing kay Mark. Natahimik si Vanessa. Saglit lang pero sapat para magbigay ng hinala. Oo, business partner lang. Appreciation gift lang siguro. Business partner? Tanong ni Elmer, nakatingin sa mga mata niya. Oh, may iba pa. Tumingin si Vanessa, diretso at malamig. Elmer, huwag mong palakihin to. Kung hindi mo ako kayang pagkatiwalaan, baka hindi mo na ako kilala. Gusto sanang sumagot ni Elmer, pero pinili niyang manahimik. Umalis si Vanessa patungong kwarto habang siya ay naiwan sa mesa. Nakatitig sa malamig na sabaw ng sinigang na hindi man lang nila napagsaluhan. Sa mga sumunod na linggo, sinubukan pa ni Elmer ayusin ang lahat. Niyaya niya si Vanessa na magbakasyon, pero lagi itong tumatanggi. Maraming kailangan asikasuhin sa negosyo, laging sagot nito. Isang gabi, habang naglilinis ng kusina sa restaurant, narinig niya ang tawag ni Vanessa sa cellphone. Mark, bukas na lang tayo magkita. Hindi ko siya pwedeng basta iwan ngayon. Oo, sa dati pa rin. Nang marinig niya yon, tumigil ang mundo ni Elmer. Hindi na niya kailangan ng paliwanag. Alam niya na. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang parang nilulunod siya ng sariling tagumpay.
Ang lahat ng pinaghirapan niya, ang negosyo, ang pangalan, ang pag-ibig ay unti-unting nagiging lason. Sa labas ng bintana, nakita niya ang ilaw ng restaurant nilang mag-asawa. Maliwanag, matagumpay, masigla. Pero sa loob ng puso ni Elmer, madilim na. At sa katahimikan ng gabing yon, may isang tanong na paulit-ulit na bumubulong. Bakit, Vanessa? Maaga siyang umalis sa restaurant ng gabing yon at sa unang pagkakataon napagpasyahan ni Elmer na umuwi ng mas maaga kaysa kay Vanessa. Sa pagkakaalam niya, nasa meeting ang misis niya kasama ang mga possible investors. Maghahanda ako para sa surprise dinner. Bulong niya sa sarili, sabay ngiti. Bitbit niya ang paboritong wine ni Vanessa at mga bulaklak na alam niyang magpapasaya dito. Habang nagmamaneho pa uwi, parang excited siyang bata. Sa isip niya, siguro ito na ang pagkakataon para maibalik ang init ng kanilang relasyon. Marami silang napagdaanang stress sa negosyo at baka kailangan lang nila ng oras na magkasama. Ngunit habang papalapit siya sa bahay, unti-unting bumabagal ang kanyang paghinga. Hindi niya alam kung bakit, para bang may kakaibang pakiramdam na bumabalot sa kanya. Malamig, mabigat, at nakakasakal. Pagdating niya sa tapat ng bahay, nakaparada ang isang itim na kotse. Hindi sa kanya at hindi rin kay Vanessa. Pero alam niya, kay Mark iyon. Baka nag-uusap lang sila tungkol sa negosyo. Bulong niya sa sarili. Pinipilit kalmahin ang dibdib na halos sumabog na sa kaba. Pumasok siya ng dahan-dahan. Bit-bit pa rin ang wine at bulaklak. Tahimik ang loob ng bahay, maliban sa mahinang tugtog mula sa kwarto nila. Isang classical na musika, yung paborito ni Vanessa kapag nagre-relax. Ngunit may iba pang tunog, mga ungol, mahihinang tawa. Unti-unti niyang binuksan ang pinto. At sa iglap na yon, parang binuhusan siya ng malamig na tubig. Si Vanessa, walang saplot, nakapatong sa ibabaw ni Mark. Parang may bumuluwak sa loob ni Elmer. Nabitiwan niya ang bulaklak, sabay bagsak ng bote ng wine sa sahig. Nagulat ang dalawa. Mabilis na napatayo si Mark, habol ang hininga, habang si Vanessa ay nagmamadaling nagtakip ng kumot. Elmer, nanginginig ang boses ni Vanessa. Pwede bang pakinggan mo muna ako? Pakinggan? Sigaw ni Elmer, halos mabasag ang tinig. Ano pang gusto mong pakinggan ko? Vanessa, nakita ko na lahat. Hindi mo naiintindihan. Pilit pa ni Vanessa. Anong hindi ko naiintindihan? Sigaw ni Elmer, halos mabasag ang boses sa sakit. Akala ko ba magkasama tayo sa pangarap na to? Sa lahat ng pinaghirapan natin? Parang tumigil ang oras. Tahimik ang buong silid, tanging maririnig ang mahina ngunit nakakabinging tunog ng ulan sa labas. Si Mark ay nakatayo sa gilid ng kama, walang ekspresyon at tila walang pakialam. Ang ngiti sa labi niya ay manipis, malamig at parang insultong ipinipilit. Mark! Tawag ni Elmer, nanginginig ang kamao. Kaibigan kita. Ikaw ang tumulong sa negosyo namin. Pero bakit ganito ang ginawa mo? Tumingin si Mark, diretso at malamig. Wala kang dapat sisihin, Elmer. Lahat ng to matagal nang nangyayari. Hindi mo lang pinapansin. Parang may bombang sumabog sa loob ng dibdib ni Elmer. Bawat salitang lumalabas sa bibig ni Mark ay parang martilyong tumatama sa natitira niya pang pag-asa. Humakbang siya papalapit, nanginginig, hawak ang dibdib. Matagal na nangyayari. Ibig mong sabihin, habang magkasama kami, habang nagpapakahirap ako para sa restaurant ay may ginagawa na kayo sa likod ko. Tahimik si Mark, ngunit ang katahimikan na yon ang mas nakakasakit. Tumingin si Elmer kay Vanessa, umaasang magkakaroon ng paliwanag, ngunit wala. Nakayuko lang ito, nangingilid ang luha, ngunit walang sinasabi.
Vanessa, sabihin mo. Sabihin mong hindi ito totoo. Tahimik pa rin. Sabihin mo man lang na nagkamali ka. Isang paghinga, isang iling. Elmer, patawarin mo ako, mahina niyang sabi. Pero matagal ko nang alam na hindi ako masaya sa'yo. Sa relasyon at pagsasama natin. Napanganga si Elmer sa sinabi nito. Hindi ka na masaya. Habang araw-araw ako nagpapakahirap, habang pinagsisikapan ko tong buhay natin, hindi ka masaya. Hindi ko sinasabing wala kang ginawang tama, sabi ni Vanessa at umiiyak na rin. Pero si Mark, siya ang nakakaintindi sa akin. Siya ang nagbibigay sa akin ng direksyon. Direksyon? Sigaw ni Elmer at humakbang papalapit. Direksyon ba yung pagpatong mo sa ibang lalaki? Direksyon ba yung pagtataksil mo? Tama na, Elmer. Putol ni Mark, may halong yabang sa tono. Hindi mo kailangang magdrama dito. Matagal na tang tapos. Umamin na siya. Hindi ka niya mahal at tanggapin mo na lang. Tumigil si Elmer sa gitna ng kwarto. Tumahimik ka kung ayaw mong ibunton ko lahat sa iyo ang galit ko. Bulyaw niya kay Mark. Kakaiba na ang boses ni Elmer dahil sa sobrang galit. Natakot ang dalawang taksil sa kanya. Saglit siyang nakatitig kay Mark, pagkatapos ay dahan-dahang napaluhod. Hindi dahil sa galit, kundi sa bigat ng katotohanang hindi niya kayang tanggapin. Ang dating sigla ng kanyang mga mata ay napalitan ng kawalan. Nagsimulang bumuhos ang malakas na ulan. Bawat pagbagsak nito sa bubong ay mabigat. Ang bawat patak ng ulan sa labas ay parang sabay na pagpatak ng luha niya. Ang sakit. Mahina niyang sabi. Lahat binigay ko. Lahat. Walang sumagot. Si Mark ay nagsimulang magbihis at si Vanessa ay marahang tumalikod. Umiiyak pero nananatiling lumalayo. Ganito na lang? Tanong ni Elmer, halos pabulong. Matapos ang lahat, ganito na lang pala tayo matatapos. Nalingon siya ni Vanessa, umiiyak pero mariin. Hindi ko ginusto na masaktan ka, Elmer, pero minsan, kailangan kong piliin ang sarili ko. Tumawa si Elmer ng mapait at halos wala ng boses. Ang ganda nun. Pinili mo ang sarili mo. Pero paano naman ako? Paano ang mga sumpaan natin sa harap ng altar? Wala na bang lahat ng yon? Ano yon, palabas lang? Walang nagtangkang sumagot. Lumabas si Mark, hinawakan si Vanessa sa braso at sabay silang naglakad palabas ng pinto. Naiwan si Elmer sa gitna niyang silid. Basang-basa ng luha, hawak ang punit na litrato nila sa mesa. Habang lumalayo ang mga yapak ni Vanessa at Mark, unti-unting bumabagsak ang ulan ng mas malakas. At sa bawat patak nito sa bubong, naririnig ni Elmer ang mga salitang paulit-ulit sa utak niya. Hindi kita minahal. Matagal nang nangyayari to. Patawarin mo ako. Dahan-dahan niyang isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Sa mga sandaling yon, napagtanto ni Elmer na tapos na ang lahat. Ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinag-alayan ng pangarap, ay unti-unti niya nang nakikitang naging ibang tao. Tuso, malamig at walang pakiramdam. Niyakap niya ang sarili, marahang tumayo at dahan-dahang lumakad palabas ng bahay. Habang isinasara niya ang pinto, narinig pa niya ang mahinang tawa ni Mark. Paglabas, bumuhos ang ulan. Walang payong si Elmer. Nilakad niya ang kalsada ng walang direksyon. Ang bulaklak ay naiwan sa sahig. Durog, habang ang bote ng wine ay patuloy na tumutulo. Parang dugo sa sahig ng kanilang dating tahanan. Nang makarating siya sa kanto, doon na siya bumigay. Umupo sa gilid ng daan, basang-basa, at doon niya hinayaan ang luhang matagal niya nang pinipigil. Bakit, Vanessa? Paulit-ulit niyang bulong. Bakit mo ko ginawang ganito? At sa dilim ng gabing yon, sa pagitan ng ulan at mga ilaw ng lungsod, isang lalaki ang tuluyang gumuho. Hindi niya alam kung paano babangon.
Ang alam lang niya, mula sa gabing yon, hindi na siya ang dating Elmer na nagmamahal ng buo. 3 araw na hindi lumabas ng bahay si Elmer. 3 araw na walang kain, walang tulog, walang salita. Ang dating maayos na sala ay puno na ng basag na bote, mga papel ng negosyo at mga larawan nilang mag-asawa na punit-punit. Ang mga mata niya'y namumugto, tuyong-tuyo na dahil sa patuloy na pag-iyak. Nakahandusay siya sa sahig, walang gana. Sa tabi niya, nakapatong pa rin ang singsing na isinoli ni Vanessa. Tila isang malamig na paalala na tapos na ang lahat. Bakit, Vanessa? Bulong niya habang pinaglalaruan ang singsing. Hindi ko malang naramdaman na darating to. Akala ko totoo ng panghabang buhay tayo. Walang sagot. Tanging katahimikan lang ang naghari. Isang umaga, kumatok si Andy. Halos mabingi si Elmer sa lakas ng mga katok. Elmer, buksan mo! Alam kong nandyan ka! Dahan-dahang binuksan ni Elmer ang pinto. Kitang-kita ni Andy ang itsura ng kaibigan. Payat, maputla, at parang nilamon ng kadiliman. Anong nangyari sa'yo? Tanong ni Andy, halata ang pag-aalala. Hindi sumagot si Elmer. Inabot lang niya ang isang sobre. Basahin mo na lang. Binuksan ni Andy ang sobre. Sulat yon mula kay Vanessa. Elmer, ayon sa prenup na pinirmahan natin, lahat ng ari-arian at kita habang kasal tayo ay hati. Ngunit dahil ako nagmamayari ng 30% ng capital base at si Mark ang bagong investor, napagkasunduan naming bawiin ko ang aking bahagi. 70% ng kabuuang negosyo at ari-arian. Wala na akong balak magpaliwanag pa, sana maintindihan mo. Alam kong kaya mong magsimula ulit. Vanessa. Napayuko si Andy at hindi makapagsalita. Elmer, pwedeng labanan to. Pwede kang magsampa ng kaso. Nag-aalalang sabi ni Andy. Para saan? Malamig na sagot ni Elmer. Wala na rin naman akong dahilan para mabuhay. Kinuha na nilang lahat-lahat sa akin. Pagkalipas ng 2 linggo, pinadalhan siya ng notice mula sa abogado ni Vanessa. Eviction letter. Dahil nakapangalan kay Vanessa ang bahay, kailangan niyang umalis. Kasabay nun, isinara ni Mark ang lahat ng account ng E-Invest Kitchen na nakapangalan sa kanya. Wala nang natira kay Elmer. Walang bahay, walang negosyo, walang asawa. Lumipas ang mga araw at siya ay napilitang magbenta ng mga natitirang gamit para may maipambili ng pagkain. Sa una, tumutulong si Andy pero habang tumatagal, tila ayaw na rin ni Elmer ng tulong. Gusto kong ako na lang, sabi niya kay Andy. Ayokong magmukhang kawawa. Ngunit habang lumilipas ang mga linggo, tuluyan ang sumuko ang katawan niya. Hindi na siya makatulog, hindi na rin kumakain ng tama. Hanggang sa isang gabi, tuluyan siyang lumabas ng bahay. Walang dala kundi ang suot na damit at ang singsing na minsan niyang inialay kay Vanessa. Kinabukasan, nakita siya ng isang sakristan na nakahandusay sa labas ng simbahan. Mahina, gutom at halos wala ng malay. Father, may tao rito, sigaw ng sakristan. Mabilis na lumabas ang pari. Diyos ko, Elmer? Kilala ng pari si Elmer. Doon sila ikinasal ni Vanessa. Palagi din siyang nagdodonate sa simbahan. At ngayon, narito siya, parang isang basag na rebulto ng dating sarili. Dinala siya sa loob ng kumbento, pinakain at inalagaan ng mga madre. Makalipas ang ilang araw, nagising na siya at tila bagong gising sa isang masamang panaginip. Anak, wika ng madre. Ang Diyos hindi nagbibigay ng pagsubok na hindi mo kakayanin. Tahimik lang si Elmer. Nakatingin sa bintana. Sa liwanag ng umagang tila ayaw pumasok sa puso niya. Parang wala na pong natira sa akin. Mahina niyang sabi. Kinuha na nilang lahat.
Pati yung dahilan ko para ipagpatuloy ang buhay. Ngumiti naman ang pari sa kanya. Ang totoo anak, may natira pa. Yung sarili mo at yung puso mong marunong pa rin magmahal kahit nasasakpan. Makalipas ang ilang linggo, dumalaw si Andy. Elmer, may naisip ako. Sabi niya, dala ang maliit na bag ng mga sangkap. Alam kong pagod ka na, pero may puhunan akong kaunti. Gusto ko magtayo tayo ng karinderya. Simula ulit. Ngumiti si Elmer, unang beses matapos ang matagal na panahon. Karinderya? Oo, simple lang. Walang engrande yung pangalan, pero may puso. Sagot ni Andy. Tahimik si Elmer saglit bago tumango. Sige, magsisimula ako ulit. At doon, unti-unting nagsimula ang bagong yugto ng kanyang buhay. Sa ilalim ng bubong na yero at amoy ng bagong lutong ulam, muling natagpuan ni Elmer ang dahilan para mabuhay. Hindi pa siya lubos na masaya, pero bawat hinga ng usok mula sa kanyang kawali, naroon ang pangakong babangon siya. Hindi niya alam kung paano, hindi niya alam kung kailan, pero alam niyang darating ang araw na makakabawi siya. At sa araw na yon, ang pangalan ni Vanessa ay hindi na magiging sugat, kundi paalala lamang kung gaano kalalim ang kaya niyang mahalin at kung gaano siya kalakas para muling bumangon. Ang unang araw ng karinderya ni Elmer ay puno ng pag-asa. Isang lumang pwesto sa tabi ng simbahan ang pinaupahan sa kanila ng pari. Elmer, ang sarap ng mga luto mo, sabi ni Andy habang tinatanggap ang unang customer. Pwedeng-pwede ito sa mga dumadaan. Ngumiti si Elmer, pawis na pawis. Hindi na importante kung gaano karami ang bibili, basta makakain sila ng masarap. Ang araw na yon ay parang panibagong simula. Walang engrandeng pangalan, walang mamahaling ilaw, pero may halong puso at sipag. At sa paglipas ng mga linggo, unti-unting kumalat ang balita tungkol sa chef ng simbahan. Mga taong dati kumakain sa Ian's Kitchen ay dumadaan na rin sa karinderya ni Elmer. Chef, ikaw ba yung nasa TV dati? Tanong ng isang customer. Ngumiti siya at simple lang. Ako nga po. Grabe, mas lalong sumarap ang luto mo ngayon, sabi naman ng isang matanda sabay tawa. Hindi na siya nagmamayabang, hindi na siya nagkukwento tungkol sa nakaraan. Tahimik lang siyang nagluluto, nagsisilbi at nagdarasal. Pero sa loob niya, may apoy na unti-unting nag-aalab. Hindi galit, hindi rin puro paghihigante, kundi ang matinding pagnanais na muling itayo ang sarili at patunayan sa mundo na hindi pa siya tuluyang sumusuko. Minsan, dumalaw si Andy habang hawak ang cellphone. Elmer, kailangan mo tong makita. Ipinakita ang balita. Vanessa de la Vega, may-ari ng Ian's Kitchen, mas nag-e-expand ang negosyo sa tulong ng investor na si Mark Santiago. May kasamang larawan. Si Vanessa nakasuot ng Amerikana, nakangiti sa kamera. Sa likod niya ay si Mark na nakayakap sa balikat niya. Tahimik si Elmer at wala nang iba pang sinabi. Hanggang sa marahan niyang binigkas. Okay lang, ibigay na sa kanila yan. Hindi ko kailangan ng headline. Kailangan ko lang ng mga taong tunay na nagmamahal at sumusuporta sa akin. Pero may idea si Andy. Kung ayaw mong lumaban sa korte, sa social media tayo lalaban. Anong ibig mong sabihin? Story mo, Elmer. Kwento mo. Hindi mo kailangan magsinungaling. I-post natin kung paano ka nagsimula, kung paano itinayo ang Ian's Kitchen. Hayaan natin tao na ang humusga. Sa una, ayaw ni Elmer. Hindi siya ganoon. Hindi rin siya mahilig magbukas ng sugat o ikwento sa ibang tao ang kanyang nararamdaman. Pero nang makita niya ang mga tao na araw-araw bumabalik sa karinderya, may naisip siya. Kung mababago ko kahit isang tao sa pamamagitan ng kwento ko, bakit ang hindi? At doon nagsimula. Habang inilalagay ni Elmer sa plato ang mainit na adobo,
Nagsalita si Andy sa boses na mababa, ngunit matindi ang damdamin. Minsan, kahit ibigay mo ang lahat, may mga tao talagang mag-i-interes na pabagsakin ka. Pero kung kaya mong bumangon, hindi mo kailangan magpaliwanag. Dahil minsan, ang katahimikan mo na lang ang magpapatunay kung gaano ka kalakas. Walang script, walang rehearsal. Purong katotohanan. Sa maikling video na yon, makikita si Elmer na nakangiti habang nagsasali ng sabaw sa mangkok. May pagod sa mata ngunit may liwanag sa puso. Nang i-upload nila yon sa social media, wala silang inaasahan. Isang simpleng post lang sa Facebook at ang caption, ang dating chef na tinalo ng buhay, ngayon ay chef na bumabalik sa sarili. Makalipas ang ilang linggo, marami na ang nanonood. Si Chef Elmer, naalala ko, ang sakit ng kwento niya pero grabe, nakabangon pa rin siya. Nag-viral ang kwento ng karinderyang itinayo mula sa luha. At habang lumalakas ang pangalan ni Elmer sa social media, nagsimulang mabasag ang imahe ni Vanessa. Hindi ba't galing sa kanya yung pangalan ng ENVS Kitchen? Narinig ko dati, ninakaw daw ni Vanessa yung negosyo. Sunod-sunod ang mga komentong naglalabas ng katotohanan. Isang umaga, nakatanggap ng mensahe si Elmer mula sa hindi kilalang numero. Tama na, hindi mo alam kung anong gulong binubuksan mo. Hindi siya nag-reply. Ngunit sa loob niya, alam niyang galing yon kay Vanessa. Kasabay noon, inulan rin ng komento ang page ng ENVS Kitchen. Ma'am Vanessa, totoo po bang ninakaw niyong negosyo sa dati niyong asawa? Patuloy ang mga basher sa pagkokomento sa page ng ENVS Kitchen. Dahilan para i-boycott ang negosyo. Kasabay noon, nag-post din si Mark ng I'm cutting ties with Vanessa de la Vega. Business is over. Sabi niya. Nabitiwan ni Vanessa ang hawak na baso. Tumama sa sahig kasabay ng pagtulo ng mga luha niya. Hindi to totoo. Hindi pwede to. Samantala, sa karinderya, abala pa rin si Elmer sa pagluluto. Habang naghihiwa ng sibuyas, lumapit si Andy, hawak ang cellphone. Elmer, trending ka na naman. Si Vanessa, binabanata ng mga netizen. Sira na yung career niya. Pati yung page ng negosyo. Tumigil sa Elmer at sandaling natahimik. Wala akong gustong sirain, Andy. Mahinahon niyang sagot. Ang gusto ko lang, mabawi yung sarili ko. Hindi ko siya sinaktan. Ang ginawa ko lang ay tumayo ulit. Ngumiti si Andy at bahagyang napaluha. At yan ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka sa mga tagumpay na natatamasa mo. Sa gabing yun, habang tahimik na nagliligpit ng mga pinggan, napatingala si Elmer sa langit. Salamat, Panginoon. Hindi mo ko pinabayaan. Mahina niyang bulong. Ngunit sa dulo ng panalangin niya, may isang tanong na nananatili. Hanggang kailan siya mananatiling kalmado kung muli siyang haharap sa babaeng minsan niyang minahal ng buong puso? Dahil sa sulok ng lungsod, isang babaeng nagngangalang Vanessa ang unti-unting nawawala ng lahat. At ang tanging laman ng isip niya ay isang pangalan, si Elmer. Mabilis na bumaliktad ang mundo ni Vanessa. Noong una, siyang iniidolo, ang babaeng matagumpay sa negosyo, ang dating asawa ng sikat na chef na ngayon ay nasa ilalim na. Ngayon, siya naman ang laman ng ilang pahayagan. Businesswoman Vanessa de la Vega, iniwan ng partner na si Mark Santiago. ENVS Kitchen nalulugi matapos ang serye ng kontrobersya. Ilang linggo pa lang ang lumipas mula nang mag-viral ang kwento ni Elmer. Pero para bang buong buhay ni Vanessa ay biglang gumuho. Nakatunganga siya sa harap ng salamin, nakatitig sa refleksyon, halos hindi na niya makilala. Pagod, maputla, at may mga matang puno ng takot. Sa tabi niya, isang tasa ng kape na matagal nang lumamig. Sa unang pagkakataon, hindi niya alam kung saan siya magsisimula. Wala na si Mark. Iniwan siya nito pagkatapos ng press conference at
ang pinakamasakit, kinuhang muli ni Mark ang perang naipon nila, pati ang mga shares ng kumpanya. Wala kang habol. Yun lang ang mga salitang binitiwan ni Mark bago tuluyang lumabas sa pintuan. Ganito talaga sa laro ng negosyo, Vanessa. Kung mahina ka, talo ka. Hindi siya makasagot noon. Hindi makagalaw. Ang tanging naramdaman niya ay ang unti-unting panlalamig ng katawan at ang pagguho ng lahat ng pinaghirapan niya. Pagkaraan ng ilang araw, sinubukan niyang ayusin ang lahat. Pumunta siya sa restaurant ngunit sinalubong siya ng mga galit na empleyado. "Ma'am, hindi na po kayo dapat nandito," sabi ng branch manager. "Sinabi ni Sir Mark na wala na kayong karapatan dito." Anong sinasabi niyo? Ako ang nagtatag nito. Ako at si Elmer." Ngunit bago pa siya makatapos, may tumawag sa kanyang reporter mula sa likuran. "Ma'am Vanessa, totoo bang ninakaw niyo ang negosyo sa ex-husband niyong si Elmer? Totoo bang niloko niya siya pati sa pag-ibig upang ipagpalit kay Mark?" Tuluyang nabasag ang boses niya. "Wala kayong alam sa kwento namin," sigaw niya pero wala namang nakikinig. Sa bawat click ng kamera, sa bawat tanong, parang unti-unting kinakain ng mundo ang pagkatao niya. Kinagabihan, pag-uwi niya, tahimik ang bahay. Tahimik at masyadong malawak para sa isang tao. Pinilit niyang tawagan si Mark pero wala itong sagot. Sinubukan niyang tumawag sa mga dating kaibigan, wala na ring sumasagot. Mula sa pagiging respetadong babae ng negosyo, isa na siyang walang kasiguruhan kung saan kukuha ng pera kinabukasan. Niyakap niya ang unan at doon tuluyang bumigay. Ang mga luha, ngayon lang niya naramdaman ng ganito kabigat. Bakit ganito? Bakit lahat? Parang iniwan ako. Mabilis na lumipas ang 2 linggo, lalong lumala ang sitwasyon. Na-freeze ang mga bank account niya at sinara ni Mark ang lahat ng access. Ang mga taong dati nakangiti sa kanya ay isa-isang nagpakita upang maningil ng utang, kahit si Mark ang dapat hanapin ng mga ito. Habang nagmamaneho siya isang gabi, basang-basa ng ulan ng kalsada. Walang direksyon at wala siyang pupuntahan. Hanggang sa mapadaan siya sa lugar kung saan naroon ang maliit na karinderya ni Elmer. Sa unang pagkakataon matapos ang lahat, nakita niyang muli ang dating asawa. Nakasuot ng puting t-shirt at may bahagyang pawis sa noo, abala sa pagluluto. Ngunit higit sa lahat, nakita niya ang ngiti, isang ngiting matagal nang nawala sa kanya. Napahinto siya sa tapat at hindi makagalaw. Naramdaman niyang tumulo ang luha niya. Sa loob ng karinderya, tinulungan ni Andy si Elmer na mag-serve ng ulam sa mga customer. Mga taong masaya, kumakain at nagtatawanan. Iba na siya ngayon, bulong niya sa sarili. Mas masaya siya kahit wala ako. Umikot ang sasakyan niya. Hindi niya namalayang mabilis na nag-overtake ang isa pang kotse mula sa kabilang linya. Isang malakas na kalabog ang narinig. Sumalpok ang kotse niya sa poste at ang huling narinig ni Vanessa ay ang tunog ng sariling hininga na mabigat at nagmamakaawa. Pagkalipas ng ilang oras, dumating ang ambulansya. Isinugod siya sa ospital, sugatan at halos hindi na makagalaw. Nang magising siya, puti ang paligid. Sinubukan niyang igalaw ang kamay, ngunit walang reaksyon. "Ma'am, huwag muna kayong kikilos," sabi ng nurse. "May pinsala po ang inyong gulugod." Napasinghap siya. Anong ibig mong sabihin? Hindi na po kayo makakalakad ng normal. Kailangan nyo ng therapy. Tumulo ang luha ni Vanessa. Hindi siya makapaniwala. Ang dating matatag na babae, ngayon ay nakahiga at walang magawa. Walang Mark, walang negosyo, walang pera. Isang araw, dumating si Andy, dala ang balita kay Elmer. Si Vanessa na aksidente, nasa ospital. Ayos naman na siya. Tahimik lang si Elmer habang patuloy na hinahalo ang niluluto. Oo, buhay naman pero hindi na raw makakapaglakad. Wala na rin halos natirang pera. Tumingin si Elmer sa kawali at napabuntong hininga. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko.
Galit ba o awa? Pero sa totoo lang, Andy, parang wala sa kahit na ano. Sa ospital, habang umiiyak si Vanessa, tinawag niya ang pangalan ng lalaking minsan niyang niloko. Elmer, ngunit walang sumagot. Sa labas ng bintana ng kanyang silid, malamlam na ang liwanag. At sa unang pagkakataon, naramdaman niyang tuluyang wala na siyang pag-aari sa mundo. 5 taon ang lumipas mula sa maliit na karinderya na itinayo nila ni Andy. Ngayon ay 3 branch na ang Elmer's Kitchen. Hindi ito kasing enggrande ng dati niyang negosyo pero puno ng buhay at kwento. Wala na siyang galit, wala na siyang hinanakit. Habang nag-aayos ng ingredients, lumapit si Andy. Elmer, alam mo bang may nagbalita tungkol kay Vanessa? Si Vanessa? Napatigil si Elmer at bahagyang tumingin. Oo, wala na siya. Naghari ang katahimikan. Parang tumigil ang lahat ng ingay sa paligid. Pumanaw daw kagabi. Sabi ng ospital, inatake sa puso. Wala na rin kasing pera, saka ginamit na lang ng staff ang natitirang pondo para sa burol. Hindi sumagot si Elmer. Inilapag niya ang kutsilyo, saka umupo. Hindi siya umiyak, pero may lamig na pakiramdam na bumalot sa kanya. Ganun ba? Wala man lang nakapiling sa huli. Gusto mo bang puntahan? Tanong ni Andy. Hindi na siguro kailangan. Matagal ko naman na siyang napatawad. Kinagabihan, nagdasal siya sa maliit na altar sa kusina. Panginoon, kung nasaan man siya, sana'y mapatawad mo rin siya. Marami siyang pagkakamali pero baka mas marami lang siyang kinatatakutan. Salamat sa lahat ng natutunan ko dahil sa kanya. Pabulong na sabi ni Elmer. Ipinikit niya ang mga mata. Tuluyan ng lumaya ang puso ni Elmer. Makalipas ang ilang buwan, hindi lang negosyo ang lumago. Si Andy at Elmer ay lalong naging malapit sa isa't isa. Nagsimula sa pagkakaibigan hanggang sa unti-unting naging pag-ibig. Wala mang engrandeng salita, walang pangako ng kayamanan. Simple lang, pag-ibig na may respeto, tiwala at kapatawaran. Isang hapon, habang magkasabay silang nag-aayos ng bagong branch, nilapitan ni Andy si Elmer. Naalala mo pa ba siya? Tanong ni Andy. Si Vanessa? Oo. Sandaling natahimik si Elmer. Tumingin siya sa labas ng bintana kung saan marahang sumasayaw ang mga dahon sa hangin. Parang mga alaala ng kahapon na hindi na kailangan pang habulin. Hindi ko siya malilimutan, pero hindi na rin masakit isipin. Siya ang nagturo sa akin kung paano magpatawad, kung paano matutong bitiwan ang galit. Kung hindi siya dumating, baka hindi ko rin natutunang magmahal ng totoo. Ngumiti si Andy, banayad at may init sa mga mata. At ngayon? Ngayon, ikaw naman ang nagtuturo sa akin kung paano magmahal ulit. Sa simbahan kung saan siya minsang bumagsak, naroon ulit si Elmer pero ngayon nakasuot ng barong, nakangiti at hawak ang kamay ni Andy. Sa altar, ang parehong pari na minsang nag-alaga sa kanya matapos siyang mawala ng lahat. Handa ka na bang magmahal ulit? Tanong ng pari bago ang basbas. Ngumiti si Elmer at may luha sa mga mata. Opo, Father. Ngayon sigurado na ako. At sa pagtunog ng kampana, muli siyang ikinasal. Ngunit ngayon, hindi na bilang taong naghihigante, kundi bilang lalaking natutong magmahal ulit. Habang naglalakad palabas ng simbahan, sinalubong sila ng mga kaibigan na halatang mas emosyonal pa sa kanila. Congrats, Elmer! Congrats, Andy! Sabi ko sa inyo, happy ending pa rin yan. Salamat sa inyo. At sa pagitan ng halakhakan, sa ilalim ng sinag ng araw, tila may dumaan na malamig na hangin. Marahang dampi sa balikat niya, parang yakap ng isang alaala. Hindi niya na kailangang lumingon. Alam niyang sa kabilang dulo ng buhay, si Vanessa ay tahimik na rin. Sa wakas, pareho na silang malaya. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin
na sa buhay maraming dumarating na tukso, lalo na sa relasyon ng mag-asawa. Pero nasa sa atin yon kung magpapadala ba tayo sa tukso o mas pipiliin natin kung ano ang tama, kung ano ang dapat, at kung ano ang hindi makakasakit sa taong mahal natin. Ang lahat ng ginagawa natin sa buhay, maganda man o masama, ay nakikita ng Diyos. At sigurado, hindi man ngayon, pero sa mga susunod na panahon, babalik ang karma sa atin. Muli, ako po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.